Hello guys! Hello! Sagittarius, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Sagittarius. So, please welcome Sagittarius. Ano bang messages, ano bang vibration, ano bang energy ang kailangan mong marinig, Sagittarius? This is from January 5 to 11. So, pwedeng whole year siya or pwedeng ngayon lang. So, nourish yourself. Same with Aries to. Panoorin mo, Sagittarius ang Aries kasi pareho lang naman yung message nyo. Okay? So, you have 3 cards. Nourish yourself. Okay? Nourish yourself and notice the blessing. Notice. Unang-una, ikaw ba ay isang Sagittarius na medyo mas marami yung bisyo mo kaysa pagkain? Or ano ba, mahilig ka bang magsugal, magsabong, uminom, sigarilyo, or anything na hindi maganda? Kasi dito sinasabi na, have you been using food to numb rather than nourish? It's either this is food, overeating, or maybe hindi ka na, or nasobrahan ka na sa fasting. Okay? So, be honest. Okay? So, sinasabi ng barahan na to na you need to choose health. Okay? Make sure na kumain ka daw ng gulay, green juice, and yon whole foods for longevity. Okay? So, this year, simulan mo sa linggong ito, Sagittarius yung pagkain or pag-aalaga sa katawan mo. Kasi baka masyado ka ng busy sa ginagawa mo. It's either job, business, career, or anything na napapabayaan mo na yung health mo. Or yun nga sabi ko sa kanina, baka mas maraming bisyo or may mga toxic foreign chemicals ka na nilalagay sa katawan mo more than the whole foods na dapat kainin mo. Okay? Rest it. Etong rest it na to, dumating din to or pumasok din siya sa Aries. So, same energy. Panoran mo yung Leo and Aries kasi same lang naman kayong zodiac sign. Okay. So, dito sinasabi ng barahan na ulitin ko lang good things are those who are willing. Okay, yun nga. Good things, great things are for those who are willing to risk failure. Diba? Parang, common sense yan as a Filipino sa atin, diba? Sa mga ninuno natin, palaging sinasabi na pag may tiyaga, may nilaga. So, kung tayo ay willing mag-risk, mag-take ng risk, willing tayo mag-sacrifice, talagang may blessing na kapalit yun. Okay? So, sinasabi ng bara, huwag kang matakot. Stop the energy ng fear. Huwag kang matakot sa failure. Kasi yung failure, it's part of our lives. Okay? Ano yan nakasabay na yan sa buhay natin. Walang perfect dito sa mundo. Kasi kung may perfect dito, wala nang mamamatay. Okay? Kasi yung tao na dito sa mundo, you are living kasi kailangan mong matuto. Okay? Walang perfect. So, yun. Huwag kang matakot. You have nothing to lose. Okay? And sinasabi dito na kahit daw mag-fail ka sa buhay, ayos lang. Okay? Ang last card natin is notice the blessing. So, kahit hindi ko basahin sa likod, this energy says that kailangan nating i-appreciate kung ano yung blessings natin. Huwag nating hanapin yung wala. I-appreciate natin. Be thankful, be grateful, be humble sa kung anong blessings ang meron tayo. 'Di ba? Sabi dito sa barahang to, gratitude puts us in a position of having instead of wanting. Ganun 'di ba? Pag palagi tayong grateful, parang palagi tayong binibless. Pero pag palagi tayong nagrereklamo, complaining, parang walang ganon. Walang dumarating. So, thanking rather than complaining. Okay? So, when we focus on what we already have and take stock of our blessings, so we get more blessings. So, yun, di ba sinabi ko? So, this week, what are you grateful for? So, kung ano man itong blessings na to, na meron ka sa ngayon, share it to someone, with your family, friends, or kung kanino man na nangangailangan ng blessings. Alam mo yung pagiging positive, blessings yan. Okay? Yung pagiging negative, failure yan. Okay? So, be positive. Kasi pag positive ka,
pwedeng maging blessing ka sa mga taong namumroblema, may mga issue sa buhay, 'di ba? Alright, so first card natin is Seven of Pentacles. You are waiting for money, promotion. Wow! So nakikita ko sa'yo dito na nagsasave ka ba ng pera? Or pwedeng may hinihintay ka? You're waiting, parang may plano ka. It's either plano mo magpakasal, plano mo magpatayo ng bahay, bumili ng sasakyan, and you are waiting Nag-aantay ka ngayon na makapag-ipon. Okay? So, nakikita ko rin sa'yo dito, Sagittarius, na meron kang plano para sa pamilya. Yun na nga. It's either yon, plano mong ipatayo ng bahay, or mag-travel, or mag-launch ng business, kaya ka nag-iipon. Okay? Hangman, and Two of Wands. This week, sinasabi ng bara sa'yo, Sagittarius, na if ever naguguluhan ka, if you feel confused, undecided ka, wag kang gagawa ng desisyon, which is kahit sinasabi ditong mag-take ng rest tayo, but there's some na Sagittarius na marami kayong mga pinagdadaanan na hindi kayo sigurado. So, if hindi ka sigurado, you need to pause it first. Okay? Seven of Wands, protection. And, sinasabi ng bara sa'yo dito na maraming good news, maraming napakabilis na ideas, inspiration, mabilis na relationship, mabilis na decision and actions na posibleng mangyari sa linggong ito, but you need to be careful. You need to protect what you have. If it's love, if it's family, if it's business or career, you need to protect it. Your goals, your plans, protect it. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na kailangan mong mag-ingat. You need to be careful. Kasi, yun, makinig kayo Sagittarius. Hindi ibig sabihin, regular ka sa isang trabaho or mataas yung revenue mo sa isang negosyo, sure ka na. Kasi yung, dito is possible. If there's someone na tumutulong sa'yo, if there's someone na back up mo in terms of money or in terms of relationship, be careful kasi pwedeng matapos ito. So, there's there's parang bad omen, parang ganun. There's a bad omen about career and love life, na pwedeng may maghiwalay na mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, mag-live-in partner, pwedeng may mawala ng trabaho, or pwedeng isara yung business because nagka-problema sa relationship or sa family or sa health. So, kailangan isara yung business. Mag-iingat kayo. You need to be careful. Okay? Especially this week. Lalo na sa love life nyo, sa mga decision making. And yun, hindi lahat kailangan mag-take ng rest, which is sinasabi dito na mag-take ng rest. Hindi lahat ay masaya. So, if you are in this position, careful lang. Okay? Thank you guys. Bye!